Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Laging katanungan sa akin kung may chance pa bang ma-fall in love ang ex ko sa akin. Meron pa ba, coach? Meron pa bang chance na manumbalik yung pagmamahal niya sa akin na dati naman niyang binigay? Well, it's actually a tough question. And the answer is yes. Lagi naman may chance eh. Bakit wala, di ba? Pero may mga times kasi na nasa sa kamay nyo kasi at nasa mga palad nyo yun eh. Kung paano nyo lalaruin yung wisdom na natutunan nyo sa akin. Kasi kung sasabihin mong fan ka ng page ko na Philippine Dating Coach at lagi ka nanonood, lagi mong sinusubaybayan, lagi mong naririnig, minsan di mo na nga pinapanood yung mismong video eh. Minsan naka-earphone ka na lang, tapos matutulog ka, pinakikinggan mo yung mga teachings ko. Kung talagang nakikinig ka ng mga wisdom na mula dito sa channel na to, nasa sayo na yan kung paano mo i-handle eh. Alam mo yun? Nasa sa drive mo yan. At isa ang kailangan mong maintindihan, you cannot be so dramatical. Hindi ka pwede maging masyadong madrama. Ngayong naririnig mo ang mga katotohanan na sinasabi ko, it is much better kung i-apply mo na lang yung mga naririnig mo right now kaysa unahin mo yung drama na pagiging needy or pagiging something like, very classic na yun eh, yung miss na kita, sana manumbalik ka. Yung mga ganun-ganun ba? I mean, maumay ka naman sa kakadrama mo sa buhay. Ito ang 3 tips ko sa'yo. And ako, nasisigurado ko na mafo-fall in love ang ex mo kung susundan mo tong 3 tips ko na to. So, simple lang naman. Kung gusto mo ma-fall in love uli ang ex mo sa'yo, ito ang 3 tips ko sa'yo. Number 1, ayusin mo sarili mo. Be professional and proud. Ito kasi problema sa inyo. Masyado kayong proud sa ex nyo. At hindi na kayo proud ngayon sa sarili nyo. Puro kayo, nakaka-proud naman yung ex ko, nabimiss ko na siya, napakataas ng pride niya, hindi ko siya kaya. Kapag nakipagmatigasan siya, hindi ko siya matatalo. Puro kayo ganun eh. Ni minsan ba naniwala kayo sa sarili nyo? Naging proud ba kayo sa sarili nyo? You need to be professional and proud. Bakit? Kasi sobrang attractive ng isang tao na wasak dati yung buhay. Tapos biglang naging professional, di ba? Parang, alam mo yon, parang mas masarap paniwalaan yung taong galing sa hirap tapos yumaman. Kaysa nung pinanganak siya, rich kid na siya tapos yumaman pa rin. I mean, what I'm saying is, kung dati kang broke na nakaranas ng ganito, mas madali kang i-appreciate kung dati kang hindi professional din, naging professional ka, naging proud ka sa sarili mo. Mas may emphasize yung self-improvement mo. Much better story at mas magandang story ang pakinggan. Di ba? Number 2, i-improve mo yung pagkakaroon mo ng thrill. Basically, naging needy ka for a very, very long time. At sa pagiging needy mo is parang nawalan yung thrill. Parang hindi nahihirapan yung ex mo na ibalik ka. Parang hindi nahihirapan yung ex mo na i-reach out ka. Hindi nahihirapan yung ex mo na kausapin ka. Kasi nga wala ka ng thrill. Dumating siya sa point or time na parang, ano ba yan? Parang ang boring naman ng relasyon. Naboboring na siya kasi hindi na siya in love sa'yo. So, improve mo yung pagkakaroon mo ng thrill doon sa pamamagitan ng no contact rule and wag kang basta nagre-reply. May times na isisin mo siya. Hindi lahat reply, no? Huwag kasi kayong masyadong excited. Diyos ko naman, tao lang yung ex nyo. Hindi naman kayo bubuhayin, hindi kayo ililigtas niyan. Ang magiging superhero nyo, yung sarili nyo, hindi yung ex nyo. By this moment kasi, ang feeling nyo, ang superhero nyo yung ex nyo. Para mawala yung anxiety, stress, kalungkutan nararamdaman nyo. Akala nyo, ang way lang is ibalik yung ex nyo. Mga nagkakamali kayo. Ang kailangan nyong ibalik is yung sarili nyo dahil walang ibang makakasagip sa sitwasyon mo liban sa sarili mo. Kaya improve mo yung sarili mo in a sense na nandyan kayo sa space at sa hiwalayan. Improve mo yung huwag kang maging needy. Magkaroon ka naman nawa ng thrill. Alam mo yun, mahirapan naman nawa siya naman nawa yung humabol-habol. Sana naman maranasan niya yung ganun, no? Hindi naman yata fair kung ikaw lang nakakaranas na ikaw lang lagi humahabol. I-improve mo yung thrill mo. Alam mo yun, yung ikaw naman muna yung habul-habulin niya. Just makes sense, okay? Makes sense. Kahit ex mo pa yan, kahit ano man ang nangyari sa hiwalayan, huwag mong bibitawan tong belief na to. Dahil kung wala kang thrill,
hindi ka talaga babalik. Walang game eh. Boring ka eh, di ba? So, ibabalik natin ang thrill na yan. Number 3, pinakahuling formula is balik ka sa dating pagkatao mo nung hindi ka pa stress at in love siya sa'yo. Hindi ka pa stress noon tungkol sa pag-ibig. Kaya in love sa'yo yung ex mo. Pansin mo, no? Noong mga time na kayo nung ex mo, nung wala ka pang stress, di ka na babaliw sa relasyon, alam mo sa sarili mong mahal na mahal ka pa niya nung time na yon. Lalo na kung babae ka, dumating siguro sa time na yung lalaki, siya yung nanliligaw sa'yo at nanunuyo sa'yo. O kaya naman kung lalaki ka na dumating sa punto na parang, alam mo yun, parang siya yung in love sa'yo. My point is, nung time ba na yun, example ngayon is 2023. Example, yung sinasabi ko sa story is nangyari noong 2020. 2020, hindi ka pa stress at in love pa sa'yo ang ex mo. Then stay with that. Stick with it. Huwag ka muna magpa-stress sa buhay at mai-in love ulit sa'yo ang ex mo kung paano siya na in love sa'yo nun. Kasi mahal na mahal ka niya nun kung sino ka eh. At hindi na wala yun. Mahal pa rin niya yung dating ikaw. Ang hindi na niya mahal, yung ngayon siguro, yung masyado ka ng stress, masyado ka ng toxic, masyado ka ng needy, masyado ka ng praning, para ka na may mental na sakit sa pag-iisip. Alam mo yun, parang meron ka ng mental disorder. And that's one thing na kailangan mong subaybayan in yourself. Now, ano ba ang ma-advise ko? All in all, siguro balik ka lang sa dati. Dating hindi ka stress, no? Hindi yung isip bata ka ng 2020, tapos babalik ka ng 2020, balik ka sa pagiging isip bata. No, that's not my point. Yung point ko is balik ka dun sa dati mong pagkatao na hindi ka natotorete, nai-stress at naa-anxious sa relasyon. And then, ayusin mo sarili mo, maging proud ka naman sa sarili mo. Diyos ko naman, ikaw na lang mag-aalaga sa sarili mo, hindi ka pa proud. Maging proud ka sa sarili mo, maging professional ka. And then, no contact. Magkaroon ka naman ng thrill. Wag puro ikaw yung reach out ng reach out. Diyos ko naman buhay, ano? Ayun. Okay, so sa mga nais humingi ng advice, just give us a message sa page namin sa Philippine Dating Coach. Thanks for watching.